Nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine, inisip ng lahat na mabilis mananalo ang Russia at madudurog ang Ukraine. Pagkalipas ng 4 na taon, parang lahat ay nagmukhang tanga. Hindi na nananalo ang Russia. Sa katunayan, talo na si Putin sa digmaan dahil sa dalawang bagay na sumira sa tsansa ng Russia. Isa sa mga iyon ay ang estratehiya ng Ukraine. May ginawa itong hindi pa nagagawa, lalo na mula 2025 at papasok ng 2026 na nagbago ng laro. May isa pang dahilan kung bakit talo na si Putin bago pa magsimula ang kanyang digmaan. Isang malaking revelasyon ang nagpapakita kung bakit nabigo si Putin sa Ukraine. Pero bago natin talakayin ang revelasyong yon, narito muna kung nasaan na ang digmaan ngayon at kung paano nilika ng Ukraine ang sitwasyong ito. Sa ngayon, ang lahat ng momentum sa digmaan ni Putin ay pabor sa Ukraine. Isang mabilis na pagtingin sa sitwasyon sa larangan ay nagpapakita niyan. Kahit naglunsad ng malaking opensiba ngayong tagsibol para pahinain ang Donbas at palakasin ang posisyon ng Russia sa negosasyon, ang Ukraine ang patuloy na nakakabawi ng teritoryo. Ayon sa Institute for the Study of War, nitong Mayo ay 40 kilometro kwadrado lang ang nakuha ng Russia mula Ukraine. Isang kaawa-awang resulta para sa opensibang inaasahang mantatapos ng digmaan. Lalong lumala para sa Russia nang mapalaya ng Ukraine ang 200 at 80 kilometro kwadrado ng teritoryo nila noong parehong buwan. May nangyaring halos kapareho noong Abril, kung saan nakuha ng Russia ang 28 kilometro kwadrado. Pero nawalan naman sila ng 100 at 16 na kilometro kwadrado. Kahit na yung 2026 nakikita natin ang pagbabago ng sitwasyon, hindi talaga naging maganda ang kalagayan ng Russia mula pa simula ng kanilang kampanya. Narito ang perspektibo. Ang kampanyang mabilis na dudurog sana sa Ukraine noong Pebrero 2022. Iyon lang ang nagawa ng Russia. Nasakop nila ang 27% ng Ukraine. Ngunit dahil sa matinding depensa ng Ukraine, napaatras ang Russia at 18% na lang ang kontrol nila noong Nobyembre 2022. Mukhang mali ang impormasyon ni Putin sa kung gaano kadali talunin ang Ukraine. Nakakapagtaka. Mula noong Nobyembre 2022, halos 4 na malulupit na taon nang ginugol ng Rusya para lamang makuha ang karagdagang 1.5% ng Ukraine kapalit ng napakaraming buhay na nawala. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, lampas 1.38 milyong kaswalti na ang naranasan ng Rusya ngayon. Ang kagustuhan ni Putin sa Ukraine at ang mga sakripisyong ipinataw niya sa Rusya ay sinasabayan pa ng mababang bilang ng mga ipinapanganak at mas mataas na bilang ng namamatay. Tinatayang bababa ng 300,000 kada taon ang populasyon ng Rusya hanggang 2,050 ayon sa mga ulat na geographical. Lahat ng ito ay para lang makuha ang teritoryong kasing laki ng Los Angeles County mula Nobyembre 2022. Mayroong hindi nagtutugma. Paano nabigo ng ganito? Kalala ang Rusya dayong malinaw na mas marami pa rin silang tao at sapat ang kanilang kagamitang militar na hindi na sana makakakilos ang Ukraine. Nakasalalay ito sa dalawang bagay: ang henyo ng estratehiya ng Ukraine at ang revelasyong wala talagang alam si Putin sa totoong nangyayari mula pa simula ng digmaan. Uumpisahan natin sa estratehiya. Mula noong 2025, binago ng Ukraine ang paraan nito ng pakikipaglaban sa Rusya. Sa simula ng digmaan, tinangkang tapatan at higitan ng Ukraine ang Rusya sa lupa. Kapag nais ng Ukraine na palayain ang teritoryo, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga opensiba sa lupa gaya ng nakita natin nung tag-init ng 2023 nang maglunsad ang Ukraine ng isang malaking kontra-opensiba na sa huli ay nabigong makamit ang mga layunin nito. Pabor yon kay Putin. Kahit hindi rin mabilis ang progreso ng Rusya, layunin niyang maubos ng Ukraine ang sariling militar sa pantapat sa mas malaking hukbong Ruso. Oo, maraming Ruso at mga Ukrainyano ang mamamatay na magreresulta sa panalo ng Rusya sa isang digmaang ubusan. Kaya nag-iba ng plano ang Ukraine. Noong 2025 ang focus ng bansa
ay lumipat mula mga opensibang panlupa tungo sa asymmetric na estratehiya na may dalawang layunin. Pahinain ang ekonomiya ng Russia at gamitin ang bagong henerasyon ng mga drone ng Ukraine sa 2026 para sirain ang hulihang bahagi ng puwersa ng Russia sa mga sinakop na teritoryo. Sa ekonomiya, ang mga malalayuang pag-atake na mas malalim sa Russia kaysa inaasahan ni Putin ay malaking dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Russia. Ang mga kinetic sanction na ito nakasabay ng 26,655 na tradisyonal na parusa na ipinataw ng Ukraine at ng mga kaalyado nito laban sa Russia ay nagdudulot ng matinding pinsala sa ekonomiya. Noong 2025 tuluyang, nag-commit ang Ukraine sa estratehiyang ito. Ayon sa The Economist, nagsagawa ang Ukraine ng 335 na pag-atake na lampas, 100 kilometro mula sa kanilang hangganan, mula 2022 hanggang dulo ng 2024. Noong 2025, tumaas ang bilang ngayon sa 600 at 58, halos na doble sa loob ng isang taon. Ang nagawa ng Ukraine sa nakaraang 3 taon. Sa 2026, kung magpapatuloy ang bilis ng Ukraine, mahigit 800 mga pag-ataking malalim ang abot ang magagawa nila laban sa Russia. Karamihan ay tutok sa mga pasilidad ng langis at gas na pinagkukunan ng pondo para sa digmaan ni Putin. At iyan ang susi. Putulin ang pinagkakakitaan nila sa enerhiya at maghihirap ang buong ekonomiya ng Russia bilang resulta. Malaki ang epekto ng aspetong ito ng asymmetric na estratehiya ng Ukraine, lalo na noong 2026. Noong Mayo, 12 iniulat ng Moscow Times na napilitan ng Russia na bawasan ang kanilang inaasahang paglago ng Gross Domestic Product o GDP mula 1.3% pababa sa 0.4% dahil sa mga pag-atake ng Ukraine na yumanig sa sektor ng enerhiya ng bansa. Ang ekonomiya ng Russia ay lumiit ng 0.3% noong unang quarter ng 2023 malayo sa paglago nung nagsimula ang ekonomiyang pangdigmaan sa mga unang taon ng digmaan. Maraming problemang pang-ekonomiya ng Russia ang iniuugnay sa Ukraine. At may nagsasabi ring nasa huling yugto na ang kakayahan ng ekonomiya ng Russia na makabawi. Isa ang Kiel Institute sa mga ito. Ayon sa artikulo noong Hunyo, 11 na abot na ng ekonomiyang pangdigmaan ng Russia ang hangganan nito. Dahil bumaba sa 1.8% ng GDP ang likidong asset ng Sovereign Wealth Fund sa Abril, mula 6.5% noong simula ng pananakop. Malaki ring bumagsak ang kita mula langis at gas. Noong unang quarter ng 2026, 45% ang ibinaba kumpara sa nakaraang taon. Gawa iyon ng Ukraine. Di madaling ibenta ng Russia ang langis at gas kapag nasusunog ang mga refinery at terminal nito. Simula pa lang ang mga problemang ito sa ekonomiya sa 2026. Ang realidad na kinakaharap na yon ni Putin ay hindi naging malakas ang ekonomiya ng Russia sa alinmang yugto ng digmaan sa Ukraine. Kahit noong inaangkin ng Russia na lumalago ito. Inaangkin ng Kremlin na lumago ang GDP ng Russia ng halos 13% mula 2020 hanggang 2024 bago pa nakaapekto ang estratehiya ng malalayong pag-atake ng Ukraine. Maring kasinungalingan lang yon at marami niyan sa inner circle ni Putin. Sabi ni Maria Malmer Stenergaard, Foreign Minister ng Sweden, ipinapakita ng Nighttime Luminosity Index ng Russia na bumaba ng 8% ang GDP ng bansa sa panahong ito. Interesante ang paraan ng pagsukat na ito, pero may nauna nang gumamit. Ipinaliwanag ng S&P Global na mahalagang economic indicator ang nighttime luminosity dahil sa ilang dahilan. Mahalaga ito sa Rusya dahil ipinapakita kung gaano kaaktibo ang supply chain at industriya. Kung walang ilaw, walang kita o hindi ganon kalaki ang sinasabing kita ng Rusya. Sa ganitong konteksto, makikita natin na ang aspeto ng estratehiya ng Ukraine na nakatuon sa malalayong pag-atake
ay hindi naman talaga nagdudulot ng bagong problema para sa Rusya. Pinalalala nito ang matagal ng issue mula simula ng pananakop, lalo na habang mas maraming langis ang nasusunog. Nakakita rin tayo ng ganitong kasinungalingan sa inflation figures ng Rusya. Noong 2024, sinabi nilang 10% ang inflasyon. Masyadong mataas yan, kaya itinaas ng Central Bank ng Rusya ang interest rates sa 21% na mabigat para sa mga nangungutang, individual man o negosyo. Pero pagsapit ng kalagitnaan ng 2026, mukhang nakokontrol na ang Rusya sa sitwasyon. Ayon sa Kremlin, bumaba na sa 5.2% ang inflation. Ayon sa intelihensyang militar ng Sweden, hindi ito totoo. Sabi nila, nasa 15% ang inflation sa Rusya, na lalo pang nagpapahina sa kakayahan nitong gumastos para sa militar. Hindi rin gaanong nakinabang ang Rusya sa pagsasara ng kipot ng Hormuz dahil sa Operation Epic Fury. Maaring tumaas ang presyo ng langis, pero lumawak ang kampanya ng Ukraine sa mga malalalim na pag-atake, na ngayon ay kaya ng paulit-ulit na atakihin ang mga terminal ng Rusya na ginagamit sa pag-export ng langis para mapatigil ang operasyon. Noong Hunyo 14, kinumpirma ng Ukraine na muling tinamaan nito ang tuwap na pinagmumula ng 20% ng seaborne oil sales ng Rusya. Nakikikita natin ang hirap ng ekonomiya ng Rusya. Ang asymmetric strategy ng Ukraine na nakatuon sa malalayong pag-atake ang nagdulot ng matinding problemang ekonomiko sa Rusya. Kung hindi man lumika, mas pinapalala ng mga malayo ang drone ng Ukraine ang umiiral na problema. Madaling sundan ang lohika. Saktan ang ekonomiya ng Rusya para mapilayan ang makinarya nila sa digmaan. Pero hindi dyan natatapos ang estratehiyang yan. Habang binobomba pa rin ang Rusya mula sa himpapawid, patuloy na isinasagawa ng Ukraine ang ikalawang bahagi ng estratehiya na nakatuon sa mga sinakop na teritoryo. Ang dalawang taktikang ito ang magpapatalo sa Rusya sa digmaan. Tandaan, may malaking revelasyon pa ring naglagay kay Putin sa alanganin. Binado ng revelasyong iyon ang pananaw natin sa digmaan sa Ukraine. Bago talakayin, paalala. Nanonood ka ng The Military Show. Kung nakakakuha ka ng mahalagang kaalaman mula sa channel na ito, pindutin ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga video. Kanina, sinabi naming hindi na naglulunsad ng malalaking opensiba sa lupa ang Ukraine laban sa puwersa ng Russia. Sinabi rin namin na nakalamang ang Ukraine noong Abril at Mayo sa mga nakuha nilang teritoryo. Paano nga ba nagagawa yon ng Ukraine nang hindi nagsasakripisyo ng maraming sundalo? Dalawang salita, mid-range strikes. Noong 2026, pinalakas ng Ukraine ang deep strike campaign nito sa Russia at sinabayan ito ng mid-range strike gamit ang bagong henerasyon ng mga drone. Kaya natamaan ang likurang pwesto ng mga Ruso sa mga sinasakop na teritoryo. Ginamit ng Ukraine ang taon sa pag-atake gamit ang mga drone sa mga target ng Russia sa distansyang 50 hanggang 200 kilometro, kung saan halos 2,000 strike na ang isinagawa noong Mayo lamang ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Pinahihina ng kampanya ang command post, depensa sa himpapawid at pagtitipon ng tropa sa likod ng linya at sa ilalim ng logistics lockdown program na opisyal na inihayag ng Ukraine noong katapusan ng Mayo at nakabatay sa kampanya ng mga mid-range strike na ito. Winiwasak din ng Ukraine ang record na dami ng mga sasakyan ng supply at fuel truck ng Russia na lahat ay bumibiyahe sa mga sinakop na teritoryo para magbigay ng logistical na suporta sa mga sundalo sa harapan. Noong Mayo, winasak ng puwersa ng depensa ng Ukraine ang 8,600 at 12 sasakyan at tangke ng gasolina ng Russia bukod pa sa iba pang mid-range strike. Laging inaatake ang mga highway, lalo na papuntang Crimea. Lahat ng ito ay nagdudulot ng nakakatakot na sitwasyon para sa Russia. Hindi dumarating ang supply sa dapat puntahan, kaya nagkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine para sa kontra-atake. Imbis na malalaking opensiba, pinahihina na ngayon ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia sa likurang bahagi. Bago magsagawa ng mabilisang operasyon sa lupa, inuubos ang mga hiwa-hiwalay na grupong sundalong Ruso na pilit humahawak sa teritoryong kanilang inagaw. Dahil sa matinding depensa ng Ukraine,
Nagkaroon sila ng 2 sunod na buwan ng netong pagtaas ng teritoryo laban sa Russia. Ang abot ang pinakamahalaga sa estratehiya ng Ukraine laban sa Russia. At ito ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ni Putin na magkakaroon ang Ukraine. Noong 2026, mas malalim ng 2.5 beses ang abot ng mga malalayuang pag-atake ng Ukraine kumpara noong 2022. Sinabi ng Ministry of Defense ng Ukraine noong Abril na kaya nilang tamaan ang mga target ng Russia ng tuloy-tuloy sa layong hanggang 1,750 kilometro. Malaki yon, kaya maraming teritoryo ang nawawala sa Russia at napapahiya sila. Bukod dito, may iba pang ginagawa ang Ukraine. Kailangang mapuksa ang mga sundalong Ruso sa harapan, kung saan pumapasok ang kill zone ng Ukraine na puno ng FPV drone. Ang mga drone na pangmatyag at pang-atake na maikli ang saklaw ay tuloy-tuloy na nagpapatrolya hanggang 30 kilometro lampas sa harapan. Hinahanap ang mga sundalong Ruso at kagamitan na papunta sa harapan para umatake. Recipe ito ng kapahamakan. Kumuha ng kaunting pagsira sa ekonomiya ng Rusya, magdagdag ng kaunting mid-range na pag-atake na sumisira sa likuran, at pagsamahin ito sa malakas na mga pag-atake ng FPV drone laban sa mga sundalo sa harapan at paligid nito, at makakakuha ka ng digmaang natatalo si Putin. Sinabi natin na talo na agad si Putin sa digmaan. Ang nakikita natin sa 2026 ay ang rurok ng 1 taon na estratehiya ng Ukraine. Pero may maliit pang bagay na kailangan nating talakayin tungkol sa pasabog na nabanggit natin. Ipinapakita ng pasabog na yon na talo na agad ang presidente ng Russia sa digmaan dahil hindi niya alam ang pinasok niya. Hindi na namin kayo pahihintayin pa. Niloko si Putin ng maraming taon tungkol sa halos lahat ng may kinalaman sa Russia. Laging nakapagtataka kung paano lubang minaliit ni Putin ang Ukraine nang ilunsad niya ang kanyang pananakop. Nagulat ang Russia sa lakas ng depensa ng Ukraine. Kaya inisip ng US at Europa na nalilang si Putin sa totoong lakas ng militar ng Ukraine mula simula. Hindi alam ng mga opisyal kung gaano sila tama. Noong Hunyo 15, iniulat ng United 24 Media at Moscow Times na si Putin ay namumuhay sa alternatibong realidad na nililihan ng Russian State Television. Ayon kay dating Russian propagandist Dmitry Skorobutov, simula 2011 ang mga state-owned TV ng Russia ay may hiwalay na mga balitang hindi ipinapalabas sa ere na espesyal para mapasaya si Putin. Hindi rin ito ang mga palabas na pinapanood ng mga Ruso. Ginagawa ito para makita lang ni Putin ang magagandang balita, totoo man o hindi, at lubos niyang maiwasan ang masasamang balitang magbibigay sana sa kanya ng ideya kung paano talaga umuusad ang kanyang pananakop sa Ukraine. Paano nalaman ni Skorobutov ito? Siya ang dating punong patnugot ng programang Vesti sa Russia 1. Kaya siya ang direktang responsible sa pagpapalaganap ng pekeng balita kay Putin. Ito ang proseso ayon kay Skorobutov tungkol sa proyektong The Main Viewer. Halimbawa, ang regular na episode ng Vesti ay ipinalabas ng 8 PM. Tapos, nagpaiwan ang production crew. Binigyan kami ng mga tagubilin kung anong balita ang dapat panatilihin sa broadcast na yon. Ano ang dapat idagdag? Saan dapat pagandahin ang mga bagay? At ano ang dapat alisin para maipakita kay Putin ang perpektong larawan ng maganda at maunlad na Russia ngayon? Sa madaling sabi, isa siyang mahusay na presidente. Matagal nang inilalayos si Putin sa realidad, ayon sa dating propagandista. At biglang nagkakaroon ng saysay ang maraming bahagi ng digmaan sa Ukraine. Kung ipagpapalagay na umiiral pa rin ang programang ito, ibig sabihin, hindi na nakikita ni Putin ang anumang balita tungkol sa mga kabiguan ng Russia sa Ukraine o anumang bagay na maaring makasama sa kanyang loob simula pa noong bago magsimula ang digmaan. Mukhang umaabot pa ang pagpapalsipika sa mga espesyal na balita para kay Putin. Noong Mayo 20, iniulat ng bagong tinig ng Ukraine na binibigyan si Putin ng mga peking mapa ng kanyang mga komandante upang palabasing malaki ang tagumpay ng Russia kahit na bumabagal at nawawala na sila ng teritoryo. Iba na ngayon ang dating ng kumpiyansa ni Putin sa dominasyon ng Russia. Maaring hindi kayabangan ang mga kahilingang bumagsak ang Donbas pagsapit ng Setyembre, kundi sa talagang walang ideya kung gaano kasama ang lagay ng Russia roon na yon.
Nang ideklara ni Putin na nasakop na ng Russia ang Pokrovsk at Vovchansk sa pagtatapos ng 2025 kahit hindi pa bumabagsak ang mga lungsod, maaring sinabi ng mga kumander sa kanya na nagtagumpay na ang mga sundalo. Noong Hunyo 13, sinabi ni Putin na hindi makapagsitaas ng ulo ang mga sundalong Ruso dahil sa mga drone ng Ukraine, na parang bagong tuklas kahit matagal ng totoo ito. Ito ba ay impormasyong nakalusot sa mahigpit na kontrol ng kasinungalingan sa paligid ni Putin? Kaya ngayon lang niya nalaman na posibleng problema ang mga drone sa Ukraine? Hindi tiyak, pero alam natin na matagal nang kumikilos ang presidente ng Rusya batay sa maling pagtingin sa realidad sa Ukraine, Rusya at iba pang lugar. Ngayon, dahil hindi na maitago ng mga kumander at propagandista ng Rusya ang nangyayari sa Ukraine, maaring nasisilip na ni Putin ang katotohanan. Talo na ang Rusya mula simula at pinalalala pa ito ng Ukraine. Dahil dito, natatakot at desperado na si Putin. Maaring alam na ni Putin na tatalo ang Rusya sa digmaan sa Ukraine sa maraming larangan. Huwag ninyo kaming intindihin ng mali. Hindi ibig sabihin ito na hindi na siya isang mapanganib na tao. Sa katunayan, maaring lalo pa siyang mawalan ng kontrol, handling sa napagtanto niyang ito habang sinusubukan niyang palawakin ang digmaang sinimulan niya lampas sa mga hangganan ng Ukraine at papasok sa teritoryo ng NATO sa Europa. Maaring hindi kayanin ni Putin ang kahihiyan, kaya tatanggihan niya ang kapayapaan at lalaban hanggang dulo, kaysa aminin ang pagkatalo dahil sa katalinuhan ng Ukraine, sariling kakulangan at panlililang ng mga sunod-sunurang tao sa mahigit isang dekada. Gayunpaman, ang panganib na ito ay nagmumula sa matinding pagkadesperado at ibig sabihin nito ay hindi ito magtatagal. Habang lumalala ang problema ng Russia, may pagkakataon ng mga kaalyado ng Ukraine sa Europa na higpitan pa ang parusa at dagdagan ng suporta na magpapahirap sa ekonomiya ng Russia at makakatulong sa Ukraine sa labanan. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng Russia at kakulangan sa voluntaryong recruitment, mas itinutulak si Putin palapit sa mobilisasyon. Isang di popular na hakbang na maaring magdulot ng pagtalikod ng kanyang mga mamamayan. Kung iiwasan yun ni Putin, kailangan niyang bawasan ng aktibidad militar ng Russia na magtatapos sa halos bagsak niyang pananakop o dagdagan ang paghihirap ng ekonomiyang winasak na niya na magdudulot ng mas matinding pasakit sa kanyang mamamayan. Naubusan na ng opsyon si Putin, pero dahil sa obsesyon niya, wala na siyang ibang malalabasan. Mas kailangan na yon ni Putin ang Ukraine, higit kailanman. Nangako siyang makukuha ito ng Russia sa ilang araw. Nagkamali siya. Sa mahigit 4 na taon, napahiya at natalo ang Russia sa harap ng buong mundo. Ngayon, may perpektong plano ang Ukraine para pabagsakin ang Russia. Ang steamroller ay naipihit na pabalik. Ngayon, sina Putin at Russia ay nasa daan ng steamroller at nag-aabang na madurog. Maliban sa pakikipagnegosasyon ng kasunduang pangkapayapaan na walang ibinibigay sa Russia na ipinangako ni Putin, wala nang ibang paraan si Putin para makatakas sa digmaang natalo na pala siya mula pa nang ilunsad niya ang pananako nang hindi niya namamalayan. Sa Ukraine, patuloy nilang pinapalakas ang estratehiya kaya mas desperado ang Russia ngayon. Nabanggit namin ang programa ng pagharang sa logistics. Nalaman natin ang tunay na ibig sabihin ng programa ng itayo ng Ukraine ang bitag sa tulay ng Armyansk at nawasak ang 50 sasakyang Ruso sa ilang minuto. Alamin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mid-range strike campaign sa pamamagitan ng panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe para sa iba pang palabas ng The Military Show. Salamat sa panonood!